Mahilig ka ba sa historical K-drama? Para ka na rin nag-time travel dahil ito ay isa sa pinakasikat na historical drama filming location sa Korea. This is Mungyong Seje Open Set na may mayamang kasaysayan bilang isa sa pinaka-importante at pinakamalaking lokasyon para sa paggawa ng historical drama or tinatawag nilang saguk dito sa South Korea. Nasa 2 oras mahigit siguro ang pagitan ng biyahe kung manggagaling kayong Seoul hanggang dito. Maski ang mga bata ay may enjoy ang lugar. Malawak ang mga open spaces dahil bawal ang mga private cars sa loob ng mismong trail area. Puro shuttle buses lamang ang mga dumadaan kaya mas kampante kang hayaang maglakad-lakad o tumakbo ang iyong anak sa damuhan o sa gilid ng trail. Gusto nyo ba ng trivia? Ang Mungyong Seje ay tinatawag na highway ng mga eskolar. Kasi daw noong unang panahon, ito ang paboritong daanan ng mga eskolar na pupunta sa Seoul para kumuha ng kwago o ang civil service exam para maging opisyal ng gobyerno. Bakit daw dito? Kasi may paniniwala sila na kapag dumaan sila rito, ay papasa sila. Iniiwasan nila ang ibang daan, gaya ng Jupongyong o Chukryong, dahil ang mga pangalan nito ay parang pagkahulog o pagkadulas na malas daw sa exam. O diba, may mga pamahiin din sila nung araw. Kung mapapansin nyo, walang semento at patag lang ang mga daanan. Kahit sikat itong pasyalan, ang kalsada rito ay sadyang pinanatiling lupa at buhangin sa loob ng maraming taon. Ginawa ito para mapangalagaan ang healing vibe ng lugar at para sa mga taong gustong mag-barefoot walking para sa kalusugan. Sa mga hindi nakakaalam, ang lugar na to kung saan nakatayo ang mga palasyo at mga lumang bahay ng mga magsasaka ay 100% man-made po. Itinayo ito ng KBS o isang broadcasting station sa Korea noong taong 2000. Kahit mukhang luma, ito ay isang replika lamang ng Gyeongbokgung Palace at iba pang tradisyonal na nayon para gamitin sa paggawa ng mga pelikula at K-drama. At ang mga naglalakihang pintuan o stone gates ay man-made din. Itinayo ang mga ito noong panahon ng Joseon or Joseon Dynasty simula 1594 bilang depensa laban sa mga mananakop gaya ng mga Hapon. Kaya sa madaling salita, ang lugar ay natural na gubat at bundok, pero ang palasyo, pader at maayos na daanan ay gawa ng tao para sa kasaysayan at syempre sa turismo. Bago nyo simula ng pamamasyal ay mas maganda kung uunahin nyong puntahan ang PR hall na ito. Ito ay nagsisilbing pangunahing intro para sa mga turista upang mas maintindihan ang kahalagahan ng lugar bago simula ng paglalakad. May mga display dito na nagpapaliwanag kung paano naging pangunahing kalsada ang mountain pass na ito noong unang panahon. At dahil nga sikat ang lugar sa mga shooting, may mga poster at impormasyon tungkol sa pelikula at drama na kinuhanan dito gaya ng Kingdom at The Moon Embracing the Sun. Alam nyo, iba pala talaga ang pakiramdam kapag nandito ka na mismo. Nasa Pinas pa lang ako, pangarap ko na to ang makapunta sa ganitong lugar. Kasi for me, hindi lang ito simpleng pamamasyal. Para kami pumasok sa isang buhay na libro ng kasaysayan. Yung katahimikan ng bundok at ang ganda ng lumang palasyo. Talagang magdadala saya sa panahon ng Joseon. Kulang na lang talaga yung hanbok. Actually, may mga rental shops malapit sa entrance. Pero hindi na kami nag-rent kasi malamig yung mga panahon na to. Alam niyo bang pangarap ko ding maging extra sa isang historical K-drama? Kahit ako yung binabugbog o pinapahirapan, ayos lang basta ma-experience ko lang. Ang galing lang isipin na ang mga bahay na to ay replika lang, no? Pero dahil sa ganda ng pagkakagawa, iisipin mo talagang bumalik ka sa nakaraan. Ito yung perfect backdrop para sa mga K-drama na papanood natin. At syempre, kung fan kayo ng historical K-drama, siguradong pamilyar kayo sa eksenang may nag-uusap sa tabi ng balon o kaya naman ang mga palihim na pagkikita sa may tulay. Sumakay na lang kami ng shuttle bus pabalik. 1,000 won para sa adult at libre na lang pag below 3 years old ang bata. Pagkatapos mamasyal at bago umuwi, hindi pwedeng hindi nyo matikman ang pride ng Mungyong. Ito ang marinated pork samgyeopsal na niluto sa uling. Dahil sa medicinal stones na kinain ng mga baboy dito ay grabe, sobrang lambot ng karne at saktong-sakto ang timpla ng anghang at tamis. Yun lang muna for today's video. Salamat sa panonood. Bye-bye!